First Timothy chapter 2, 1 till verse 3. Praise the Lord. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Praise the Lord. Kahit ang Diyos mismo, siya po ang nag-promote ng good governance dito sa mundo. Kung paano naging mabuti ang kanyang governance doon sa langit. At ito ay dinala ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para maging citizen tayo of heaven if we follow after His footsteps. Ganon din po sa temporal na ating paninirahan dito sa lupa. Kailangan din ng Diyos na tayo ay mag-pray for the good governance. Bakit governance? Kasi ang una dito na i-pray natin, sinabi dito sa verse 1, for all men, pero meron ditong i-specify, for kings. So kings, these are the one who rule a kingdom. Ito yung nag-rule, ito yung nag-govern sa kaharian. So this is government. Nations. Now, kung tayo ay mag-pray ng mga kings, kasi plural ito, so many nations, lalo na mag-pray tayo for our own nation. No? I-pray natin, itong prayer meeting natin ngayon, focus tayo sa ating bansa. Praise the Lord. Kahit hindi na tayo magpunta sa streets na mag-protest, kahit hindi na tayo magpunta sa streets joining the masses, ang pinaka-effective sa lahat na mag-fix ng ating bayan, walang iba, yung nasa langit. Praise the Lord. Kaya, minumungkahi tayo ng Diyos through His gospel, through His precious words, to pray for kings and all that are in authority, especially the law enforcer, no? Yung nag-i-enforce ng law for peace and order, that we may lead. See? Hindi lang ang mga spiritual leaders ang mag-lead, even kings, even they who are in the authorities, together with the spiritual workers. Kaya tayo na nandito sa ating Panginoong Hesukristo, dahil alam natin siya yung pinaka-powerful, siya yung pinaka-effective na ating malapitan para i-fix yung problema ng ating bansa. Kaya yan ang ating focus ngayon sa ating prayer. That we may lead a quiet and peaceable life. Alam mo, pag magabayan ang leader ng ating bansa ng gabay ng Diyos, madali itong mahatid. Tingnan mo yung Nineveh. Once the leader believed a prophet of God who spoke the word of God na binigyan sila ng 30 days, pag hindi sila mag-repent, gugunawin sila ng Diyos. Tingnan mo, ang king, ang nag-lead sa repentance. Tingnan mo, ang king, ang nag-lead kahit paman sa pagsisisi. Di ba na-save ang Nineveh? So it is not only the spiritual workers or the prophets of God alone that will lead for a peaceable life
and godliness. Involved ang mga hari. Involved ang nasa authorities. Kaya kailangan natin ito i-pray dahil meron itong collaboration sa mga spiritual workers of God na naghahatid ng mensahe galing sa langit to save all men. Kaya dito, to save all men. Para iligtas. Kaya sinabi dito, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So these are the so-called characters which is needed to lead the people of our nation. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. This is good. Dahil mahahatid kahit paman ang kanyang will, ang kanyang righteousness, ang kanyang saving grace sa lahat ng ating bansa. Kaya napaka-importante. Wala magulo na. Nagpahayag si Jesus, may kaguluhan darating sa ating bansa. Anong saan related ang kaguluhan na ito? Di ba wala nang iba? Yung pumuputok ngayon na balita, hindi naman tayo bingi, hindi naman tayo bulag sa totoong nangyayari sa ating bansa. Matindi na. Grabe. Hindi basta-basta ito. Nakakahiya na ang imahin ng ating bansa sa buong sanglibutang ito. For what reason? For what cause? Anong cause nito? Bad governance. See? Ang problema yung leader mismo. Kung meron mang mga accusation sa kanila, bakit hindi nila sabihin na kasuhan nyo kami, magharapan tayo? Di ba? Bakit sabihin nila fake news? Fake news, fake news. So, ibig sabihin niya, yung ating government ngayon, wala na sa isaktong posisyon to face the accusation. Dapat, ang government natin has all the boldness to face the truth para makita sa buong madla na malinis sila, na wala talaga silang ginawa. Kaysa, tingnan mo yung Bible, lahat ng mga hari dito who are covering their mistakes, covering their bad works. Di ba wala sa kanila doon na nanatili sa kanilang pwesto? So, kaya tayo, hindi man tayo mag-walk in the streets, hindi man tayo magdala ng mga placards, hindi man tayo magsigaw kung anong isisigaw natin dyan, but we must do the most appropriate move. Let us pray to God to fix the problem of our nation. Yan ang pinaka-effective. Pag ang Diyos na ang kumilos, sabihin ko po sa inyo, He is the most upright, accurate God. Kung sino ang dapat niyang ilagay sa ating bansa for a good governance. Praise the Lord. Siya lang, wala nang iba. Ang Diyos lang makaka-fix nito. Ay paano mo i-fix yung problema ng ating bansa kung ang problema mismo nasa nangungulo? Paano mo i-fix ang ating bansa kung yung nasa authorities, yun ang mga gumagawa ng kalokohan? Nasa authorities sila, siyempre, gagamitin nila ang power nila to cover up. Ay hindi malulutas yan. Kaya pag ito'y dalhin natin sa kataas-taasan, nandoon sa langit, buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, nakakaalam ang Diyos sa lahat, sa pangyayari ng ating bansa, idulog natin sa Kanya. Tingnan natin. Kung hindi ba, tama yung ginagawa natin because it is being recommended in the Holy Scripture. Pray for kings and all that in authorities. Praise the Lord. For what purpose? That we, together with them, we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Yun ang pinaka-importanting magandang impact sa good governance na dapat mag-reign sa ating bayan, sa ating bansa. Para mangyari ito, ito ang dapat mangyari. Basa Amos 5:24. Praise the Lord. But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Yan. Pag merong mabuting governance, yung judgment round down as waters. Ano mo sa buong sanglibutan, ang pinakamagandang ihimplo na bansa na tinaguri ang one of the most kahanga-hanga na bansa na maliit lang. Yung justice system nila. Pag may mga kaso doon, walang nabibinbin na kaso. Pababa kaagad yung judgment. Round down as waters. Straight. Immediate. Yung justice system nila, wala silang kinikilingan based on the evidence. Basta may ebidensya lang. Sa ating bansa, ay nako, sabihin ko po sa inyo, ultimo yung constitution natin na babiolate na. So, cripple yung ating system. Ito ang dapat. And righteousness as a mighty stream. Dapat yung righteousness, yun yung naghahari, yun yung nagdo-dominate, yun yung malakas, yun yung nag-operate sa ating bayan, sa ating bansa. And this is also applicable to our congregation. This is also applicable to our churches. Kasi dalawa yan eh. Both literal and spiritual. So, kailangan natin ito. Tingnan mo ang Bible. Yung mga naglilingkod sa Diyos, there is always collaboration, cooperation, communication between the kings and the prophets of God. Di ba? Yung Seds of Samaria. Di ba yung hari, nag-stand siya nung nakita niya na nag-aawayan yung pareho mag-ina? Kasi nagkaroon ng unfair na ginawa yung kanyang kapwa. Nakain na nila yung anak niya, yung pag-turn na niya, anak na ng kasama niya ang lulutuin nila. She refused to give, to be delivered. Di nag-away sila ngayon. O doon na ngayon na pagtanto ng hari na super na talaga ang gutom, wala na eh, walang makapasok at walang makalabas para magkuha ng mga pagkain. So, tinawag niya yung prophet. So, there must be collaboration between the leaders of the nation and the prophets of God. Para mas madali ang dissemination ng information at mas align ang pangkalahatan na benepisyo. Praise the Lord. Kaya hindi tayo pwede magpakabingi, magpakabulag sa nangyayari sa ating bansa. We are engaged of the work of the ministry at yung Biblia, lagi nating alalahanin na yung hari, there is always collaboration, cooperation, communication with the workers of God. Kaya kailangan natin yan i-pray by the grace of God. Basahin natin ang isang prayer ng hari. Sige po. Psalms 72:1 hanggang 4. Praise the Lord. Give the king thy judgment, O God, and thy righteousness unto the king's son. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. The mountains shall bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. Ayan. Di ba? Ito yung prayer. Give the king thy judgments. So if it is God's judgments, it always
it is always based on God's laws, God's righteousness, God's perception, lahat ano yung inuutos ng Diyos, ano yung nire-reveal ng Diyos na kanyang justice and judgment in heaven as well, here on earth. Follow through lang yun, yung righteousness ng Diyos. Kaya sinabi diyan, the righteousness of God cannot be abolished. Yun ang dapat sundin. Kung sa ating country, constitution, hindi mo pwedeng labagin yan kasi naka-compact na yan, created na yan para mag-run ng ating government. Ganon din ang Diyos. Yung judgments niya, yung righteousness niya na makalangit, importante yan ma-apply sa buhay natin kasi meron niyang consequence na eternal. Kaya dyan tayo magbase lagi. So ang hinihingi niya, God's judgment. Give King thy judgments. O God, and thy righteousness unto the King's son. Bakit kasali ang King's son? Because this is a legacy. Kung maganda ang pamumuno ng ama, kailangan mapasa ang kagandahang pamumuno sa kanyang anak na magiging future successor to carry on God's judgments, God's righteousness. Praise the Lord. Ganun, para ma-preserve ang people of God, both temporal and above all, eternal. Ganun ka-importante. Kaya, napaka-importante yan. He shall judge thy people with righteousness. Kaya nga dito sa atin sa succession, hindi tayo magpili. Kasi critical yan. Kung tao lang magpili, baka magkamali tayo. But when it is God that will choose who will be the next leader to lead the spiritual works of God, pag siya ang mag-choose, the best. Praise the Lord. Siya. Kaya sa buhay natin, napaka-importante. Nandyan tayo lagi, ilalim sa kanyang kapamahalaan. At ano yung ginaguide niya sa atin? Sundin natin, gawin natin. So, anong gagawin ng hari? Merong judgment galing sa Diyos. He shall judge thy people with righteousness. Kasi yung judgments niya galing sa Diyos. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. The mountains shall bring peace to the people, and little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy. He shall break in pieces the oppressor. Makita mo rin, ang governance, good governance, hindi lang nag-a-act siya all the way soft, kind. Meron din siyang matatawag na aggressiveness, but not against the good people, not against the oppressed, but against the evil one, but against the oppressor. Tingnan mo ang Diyos. Nung nagkaroon ng rebellion doon sa langit, and 1/3 of His angels are being convinced or na-recruit sa masamang maling direksyon. O di ba sinipa sila ng Diyos? Pinagsak sila lahat ng Diyos. God is terrible to the oppressors, not to the oppressed. Praise the Lord. Kaya tayo, makadiscern tayo kung sino yung magandang leader. Whether he is doing what is in accordance to the judgments of God. Kaya, alam na natin anong pangyayari sa ating bansa, ano pang gagawin natin? Idulog natin doon sa kataas-taasan, sa Diyos. Pag siya na yung kumilos, tingnan natin. Kung hindi ba, i-fix ng Diyos ang ating bayan. Amen? Praise the Lord. No need for us to march. No need for us to raise any placards. Let us pray. Yun yung hiningi dito. Let us pray. Let us have the so-called intercession para sa ating bayan, para sa ating problema.
Kasi ito kasing government, tatag din niya ng Diyos. Siya lang yung makapix nito. Sumisingit yung kaaway, kaya kailangan tayo magkaroon ng intercession para dito. Tayo yung binigyan ng Diyos ng katungkulan to move for a right direction. And we have also to understand what is the good governance and what is the right way of governance. Dito tayo sa Holy Scripture. Praise the Lord. Para alam natin ano ang dapat nating ihakbang. So ano talaga ang totoong governance as what God would like to be done. Basahin natin. Romans 13 verse 4. Praise the Lord. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. Oh, tingnan mo. He is the minister of God to you for good. Hindi kay kunin ang lahat ng mga benefits mula sa tao, kimkimin sa sarili. Pabayaan yung constituents. He is not looking for good. But ang totoo na good governance, looking for the welfare of the least to the greatest member of his country. For he is the minister of God for you to do good. But if thou do that which is evil, pag ang constituents or citizen gagawa ng masama, be afraid. Hindi kay gagawa ka ng masama, hindi ka na matakot kasi ang gobyerno natin, wala nang pake. Wala nang sinasalita para ang tao matakot gagawa ng masama. Dahil kung yung mismong nangungulo o yung ating gobyerno, yun mismo ang gumawa ng masama, ay paano niya mapitol yung gumagawa ng masama? That is impossible. Walang boldness. Walang authority. Tapos pag merong mga kinakas sa government natin ng mga accusation, puro covering, puro sinishield nila at lagi nilang sinasabing fake, 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 fake. Kung wala ka talagang ginawa na katiwalian, file a case. Let us see in the court. Present your evidence and I will present mine. Ganun. Meron kang boldness. Meron kang talagang courage. You are not afraid. Pero kung i-cover mo yan, hindi pwede yan. So, kaya tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng understanding at saka wisdom sa pamamaraan ng Diyos. The most effective way, system comes from heaven, from God. Kaya yung Bible, dito manunumpa yung highest officer of the land sa Bible. Kasi tanda lang yan na ito yung highest authority na dapat mag-domain sa bawat bansa sa mundong ito. Pag yan ay na-violate, gulo ang bayan. Kaya tayo na nandito sa Panginoong Hesukristo, tayo yung magdulog sa problema ng ating bayan. Praise the Lord. Hindi tayo pwede magpakabingi, hindi tayo pwede magpakabulag. Come, let us come to God. Let us cry unto the Lord. Jesus, fix our problem because our problem, it is in the government. In our government, ito ang problema namin. Fix it na ayon sa iyong pamamaraan. Alam mo, pag maganda ang magdala ng
ng government natin. I-bless tayo ng Diyos. Masaya ang mga tao. Ang mga mabubuting tao hindi na matakot kasi ang mga masasama natatakot gumawa ng masama. Yun ang dapat. Praise the Lord. Kaya yan ang i-pray natin. Jesus put a righteous leader that will lead our country. Basahin natin. Proverbs 29 verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yes, totoo yan. Pag righteous ang nangungulo, sabihin ko po sa inyo, masaya ang mga tao. They can feel the so-called good governance kasi ang iniisip ng mabuting leader, kapakanan ng pinakamaliit na membro ng kanyang citizens. Yun ang tinitingnan niya. And He is protecting them. He is taking care of them. He is guiding them. Maganda. Tapos yung reputation can reach to any part of the world. Yung kabutihan ng ating gobyerno. Paano? O tingnan mo, di ba may mga bansa ngayon na magandang halimbawa na dapat tularan ng mga ibang bansa na magugulo? Kasi nagkaroon sila ng righteous leader. Ano ba yung righteous leader? Hindi kumukonsinti sa kasamaan na gawain. Yun ay kanilang dinidisiplina. At tinuturo nila ang karapat-dapat na tama na pamamaraan ng pamumuhay. Talagang yung judgment, mabilis. Walang delayance. Kaya yan ang i-pray natin, righteous ang mag-ilagay sa authority to govern our nation, our country. Basa pa, 2 23 verse 3. 2 Samuel 23 verse 3. Praise the Lord. The God of Israel said, The rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Yes. Kailangan yung mangulo sa mga tao, katulad sa isang pangulo ng isang bansa o bayan. You must be just. You must be clean. You must be in good moral. You must be just. You must be godly. You must be holy. You must be righteous. Away from doing wickedness. May takot sa Diyos. Kumikilala sa Diyos. Naniniwala sa Diyos. Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yun ang pinaka-tama. Alam mo, pag ang hari ang gumagawa ng masama, in the eyes of God, that is abomination. Pag ang hari ang nangungulo ang gumagawa ng masama, kawawa ang mga tao. Basahin natin. Proverbs 16, verse 12. Praise the Lord. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Yes. Abomination to kings to commit wickedness. Pag ang Pangulo mismo ang gumawa ng katiwalian, abomination yan, karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Why? Because He is carrying so much number of souls or people or lives. Dami niyang dinadala na madadamay kung siya'y gagawa ng masama. Madaming madadamay, madaming mapapahamak. Kaya abomination for a king, for a leader to commit wickedness. For the throne is established by righteousness. Kaya, yan ang ating i-pray. Ang pinakamasama, pinakamasaklap na gagawa ng masama, yung leader, yung pangulo.
Hindi basta-basta. O, di ba? Dumarami ngayon. Ultimo yung mga balita ngayon, yung 18 na mga ex-marines na naging bagman nila. Nilabas na nila. Yung mga pictures, yung mga affidavits nila na gusto nilang ipas publiko para ma-aware ang buong bansa na meron talaga katotohanan yung report ni Saldico na dati nilang kasama mismo sa mga insertion, sa mga projects na puro kurakot. Kung sino pa yung nagwi-witness, yun ang kinukulong nila. Sino pa yung tumatayo, yun ang kinukulong nila. Dapat, iharap nila yan, harapin nila yan. Kaya, nako, sabihin ko po sa inyo, serious, very ill ang sitwasyon ng ating bayan, ng ating bansa. Kaya, we, children of God, let us make intercession, prayer for our country. Praise the Lord. Kung gustuhin ng Diyos, baka hindi na yan maabot ng 2028. Pwede yung palitan kung nararapat. Marami ng damage ang nangyayari. Kaya pray natin yan kay Lord Jesus. Siya yung kikilos. Wala naman tayong ibang pinakasalamin. Ito. Yung mga verses kanina, yun ang guide natin. So, i-pray natin na maganda. Kasi ito kasing nag-govern. Ang Diyos, siya mismo nag-utos sa atin. Mag-submit tayo sa kanila. Hindi naman tayo pwede mag-submit sa masamang pamamaraan. Tingnan mo yung si Shadrach, Meshach, Abednego. Nag-submit ba siya doon sa gobyerno? Sa hari mismo? Na mali? Hindi sila nagpa-submit. Kaya, niligtas sila ng Diyos. Kaya, sa buhay natin, para maganda yung flow ng ating bayan, ng ating pamumuhay, dapat maganda ang gobyerno. Praise the Lord. At pati yung ministry natin, madali nating i-collaborate doon sa gobyerno natin na ma-disseminate ang magandang balita para sa kaligtasan ng ating bayan, ng mga tao sa sanglibutang ito. Basahin natin. First, bakit importante ang ating gobyerno? 1 Peter 2:13 and 14. Praise the Lord. Submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. See? Hindi pwede na gobyerno na walang punishment sa mga evildoers. Sino pa yung nagpapanish sa mga evildoers, yung pa yung kinulong nila. Yung pa yung inipit nila ng husto. So, hayagan na ang problema ng ating bansa. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers. Ito palang leader na nagpapanis ng mga evildoers, sent of God ito. Praise the Lord. Pero kung ang nagpapanis sa mga mabubuting tao na nag-iisip sa ikabubuti ng kapakanan ng bayan, yun ang kanilang pinapanis, ay hindi yan sent of God. Sent of Satan yan. Kasi opposite ang ginagawa. Kaya, we need to come and pray na nasa langit. He is the only one could fix our nation. Praise the Lord. Siya lang.
Kahit hindi na tayo magmarcha, gagawin niya yung ating kahilingan sa Kanya. Yan ang padala niya. By Him for the punishment of evildoers, pero for the praise of them that do well. Doon siya humahanga, doon siya pumupuri sa mga mambubuting gawa. Doon yung niya, inclination ng kanyang pleasure, kanyang consent, kanyang will, kanyang tawag nito, doon siya nadidelight. Pero sa mga evil, punishment. That is copy-paste of the system of God in heaven. That is copy-paste of the system of God on earth. Kaya, importante masyado na idulog natin ito sa kataas-taasan na nasa langit na may karapatan at kapangyarihan to fix our problem. Amen? Praise the Lord. Basahin natin anong magiging atmosphere pag na-fix ang problema ng ating bayan. Proverbs 11:10. Praise the Lord. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. Yan. Pag mabuti ang nangyari kasama sa mga matutuwid na ang mga leaders, matutuwid na ang nasa authority, matutuwid na ang nasa government, the city rejoice. Masaya. Bakit? Maganda ang governance. Maganda ang pag-handle ng pamamaraan ng nasa authority. Kasi wala namang ibang task ang authority eh. Kaya nga tawag public servant. Because you ought to serve the people. Nilagay ka dyan to serve for the welfare of the people. Hindi kay kung ano yung welfare for the people, kinuha mo. Hindi yung kung ano yung magandang future sa tao, gi-hoard mo. So you are not doing the right way of as a leader. Maraming masaya. Ako hindi ko man inano. Makita man natin si Duterte noon, mag-speech yan, iyak yung mga tao. Kasi genuine eh. Mapaiyak mo ba yung tao? Bakit sila iiyak? Ano yan? Binayaran mo para mag-iyak? Hindi. So, makita mo yung righteous talaga. Kaya yan ang i-pray natin. Pinaranas tayo ng Diyos ng leader na naka-align sa pamamaraan ng Diyos. Yun ang i-pray natin. Praise the Lord. Yun ang idalangin natin sa ating Panginoong Hesukristo. If God will do it, nobody can hinder. Nobody. Walang makaka-hinder. When the wicked perish, there is shouting. Shouting for what? For celebration. Parang kinuha ng tinik, kinuha ng bigat ang mga tao. Masaya sila. They are being released from oppression. They are being released from being ano-ano pa yung mga negatibo na pangyayari sa madla sa ating bayan. Kaya yan ang i-pray po natin. Let us see the impact between the righteous leader and the wicked leader. Basahin natin anong impact nila. Sige. Proverbs 29 verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yes. Kung ang righteous ang nandyan sa authority na naghahandle ng government, the people rejoice. Why? Alam nila, God will use him for the welfare of the people, of the masses. Masaya. But when the wicked
Pag wicked ang siyang nagdadala ng gobyerno, the people mourn. Bakit? Ang wicked, they are not looking for the welfare of the communities, of the citizens, but yung tinatawag na yung nakataya, yung buhay ng constituents, kahit sa kanilang ikakapahamak, basta lang, meron lang silang advantage, gain, para sa sarili nila. They don't mind. The constituents shall suffer. They don't mind the future of the children of the constituent will suffer the consequence sa kanilang ginagawa. Wala silang futuristic vision for the welfare of the people. Ang kanila, using the power to hoard in their own interest. So ang mga tao shall mourn. They can feel it. Mapipil ng tao yan eh. Hindi mo yan mapifeel. Kunan ka ng mga dapat mo ma-benefit sa gobyerno as a taxpayer, as a citizen of the country. Wala na. Health, tanggal. Roads, puro pangit. Flood control, puro. Mas marami pang ghost. Sinundan ng unfinished. Puro ano talaga. Kurakot lahat. Kaya, pray talaga tayo. Praise the Lord. This is a serious status of our country. Kaya, gusto man kaya natin magrami ang mabubuting tao sa ating bansa para sa kaligtasan. Ayaw man kaya natin dadami ang masasamang tao na magpahamak na maraming kaluluwa. Last verse, basahin natin. Proverbs 28, verse 28. Praise the Lord. When the wicked rise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. Yes. Pag ang wicked, siyang mangulo, siya yung nasa kapangyarihan, ang mga tao, magtago. Magtago sila, takot sila. Kasi they are not looking for the welfare, for the wellness of the people. They are afraid. Kukunan sila, tanggalan sila ng mga privileges. Wala. But when they perish, pag ito ay natanggal, nawala na, the righteous increase. Dadami ang mga righteous. Dadami ang mga mabubuting tao. Kaya tingnan mo dyan sa Canada. Ang mga tao dyan, matatawag nating yung bang lahat eyes and ears ng gobyerno. Pag may ginawa yung tao na masama, report agad yan sa pulis. Bakit? They hate violators. They hate the law violators. Gusto nila law-abiding. Kasi alam nila ikasasama. Kaya nga pinagbabawal because it destroys the system of the government. It destroys the system of the nature. It destroys the yung rules sa karsada, sa lahat ng mga batas na ginawa doon sa Canada para mag-violate ka. Sumbong ka kaagad. Pag sumbong sa iyo, talagang you will face the consequence. Ano sila doon? Talagang nagbabantay sila. Law-abiding talaga sila. Kaya makita mo naman kung gaano ka ganda. Kaso lang, kulang lang sila sa spirituality. Praise the Lord. Pero ito sa atin, both ito. Dalawa. So, yan ang prayer natin para ang gawain ng ating Panginoong Diyos, makakolaborate tayo sa government natin by the grace of God. At para din, if the righteous will rule, sigurado yan. Merong prosperity, may success ang ating bayan. Maluluwag tayo, pagpalain tayo ng Diyos. Kaya yan ang prayer natin ngayong gabi. Jesus, fix our
our nation. Our nation, a sickly nation, masakitin na bansa. Heal it, Lord. So walang ibang reminder ang Diyos sa atin. Yung 2 Chronicles, yun yung prayer ng healing ng ating land. Praise the Lord. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, when I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. Yun ang i-pray natin sa Diyos. Gagaling ang ating bayan. Amen. Praise the Lord. Let us all